Pag-usapan natin ito, pakibasa nga po. Hindi ka ipinanganak sa mundo na taga-ubos lang ng oxygen. O taga-upo lang. May layunin si Lord kaya ka nandito sa mundo. Pero ito yung tanong, alam mo na ba yung purpose mo? Na-discover mo na ba? Nakita mo na ba? Tiyak ka na ba sa sarili mo why you were born? Oo, mga domestic helper tayo dito, pero nagkataon lang na ikay domestic helper dito. You are a child of God, happened to be a domestic helper. Ano ang unang calling mo? Hindi yung domestic helper ka. You are a child of God, and you are born for a purpose. Anong purpose ito? Yun yung aalamin natin sa buhay natin. Iba-iba ang purpose ni Lord sa atin. Ako, tiyak ko na yun. Dito na ako mamamatay. Saan? Doon sa purpose ni Lord sa akin. Magbayad ng salita ng Diyos, maging pastor, doon na ako. Hindi na ako mag-aartista kahit maraming nag-aalok sa akin. Because I know my purpose. Tanangin mo yung katabi mo. Alam mo na ba yung purpose mo? Hindi na tayo malilito. Ano ba gagawin ko sa buhay? Hindi na ako malilito. Ano ba ang mga kailangan kong pasukin? Because we know our purpose, alam na natin yung hindi natin papasukin, alam na natin yung iiwasan natin. Di ba? Alam na natin yung hindi natin dapat puntahan, at alam na rin natin yung lahat ng mga desisyon na dapat natin gawin pati plano. Why? Kasi na-road down na tayo sa purpose ni Lord. Basta dito ako nilikha ng Diyos, dito lang ako, hindi ako sabog. Ito may katabi mo. Mukha bang sabog? The poorest man on this earth is not a man without money. Akala ng tao, pinakamahirap ng tao sa mundo ay walang pera. Hindi yun. But the man without a purpose. Yung taong gigising sa umaga, hindi niya alam kung bakit siya natin sa mundo. Hindi niya alam kung saan niya uubusin ang kanyang lakas, saan niya uubusin ang kanyang pera, saan niya uubusin yung oras niya. But because we have a purpose, we know our vision, alam natin saan ako, ano gagawin ko sa buhay ko, saan ko i-invest ang pera ko, saan ko uubusin ang lakas ko, kasi alam ko ba't ako nilikha ng Panginoon. Ecclesiastes chapter 9 verse 10, makibukas kayo sa ating mga banal ng salatan. Sabi po dyan, whatsoever your hand finds to do, do it with all your might. Whatsoever your hand set to do it with all your might, do it with all your passion, do it with all your ability. Yun yun. So, natagpuan mo na ba? Kagaya na sabi ko, purpose, layunin. Alam mo na, kung ano daw yung natagpuan mo na pinapagawa sa'yo, gawin mo ito ng buong kaya, buong lakas, buong puso, ibuhos mo sarili mo dito. At doon ka magiging best. Hindi pinapagawa sa'yo ni Lord lahat na, halimbawa sa isang area, 10% o 100% ka lahat. Merong area na doon ka magaling o doon ka mahusay at yun yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. And do it with all your might. Nakita niyo yung mga nagsisayaw kanina, o kahit matatanda na, they do it with all their might. Hindi mo ba? O yung mga umaawit, they do it with all their might. Alam nila, doon sila nilikha, hindi sila magpupumilit na, halimbawa, dancer ka, magpupumilit kang kumanta, baka naman bumuhos ang signal number 10, di ba? Alam mo kung saan ka dinala ng Panginoon, then you are happy with it, and you do it with all your might. Yes, we are working here. Ginagawa natin talaga 100% yung katapatan natin sa ating mga employer dahil yun naman talaga ang kailangan. Nagtatrabaho tayo, pinasasahuran tayo, gagawin natin ang buong puso yung ating trabaho, hindi lang dahil kumikita tayo, kundi yun ang isang paraan ng Panginoon para makapag-stay tayo dito. Pero meron pang isang calling sa akin, Lord, kaya nasabi ko kanina. For me, ang trabaho ay secondary purpose mo lang yan. Ano yung una mong purpose? You are a child of God and you are called by God to be His servant. All are servants of God. So narito tayo, nagtatrabaho tayo, pero dahilan lang o daan ng Panginoon para makaparito ka at makapaglingkod ka sa Diyos. Amen po ba? So napakalaki karangalan, nagtatrabaho ka dito and then you are serving the Lord. Hindi nagagawa yan ng lahat ng mga tao.
So ngayon, discoverin natin, ano ba ang calling sa akin ni Lord? Bakit ba niya ako tinawag? Bakit ba ako nandito sa mundo? Meron akong tanong sa ating lahat. Basahin niya po natin yan. Yan ay karaniwang tinatanong sa mga interview sa company. Sino mga nakapag-apply dyan sa mga kumpanya? Bago ka nagtrabaho dito, di ba? The manager or the interviewer will ask you, how do you see yourself 5 or 10 years from now? Kapag wala kang maisagot, ibig sabihin wala kang vision. Wala kang purpose. Hindi mo ba dapat alam mo? Nakikita mo na, ano ako, pagdating ng isang araw. Kapag wala kang vision, di wala kang mararating. Kagaya ng sinasabi ni Pablo na para kang alo na sinisiklot-siklot lang. O iba na tinatangay ng hangin. Alam natin, alam niyo ba kapag ng talent at yung aking treasure? I-invest ko na to sa tama. Bakit? Kasi isang araw, meron akong patutunguhan. Inihahanda ko na yung sarili ko ngayon. So kung ano, yung patutunguhan ko isang araw. Nabanggit ni Pastor Jelly kanina yung mga katangian na dapat meron tayo. Yun yung dapat nating taglayin habang inihahanda natin ang sarili natin dun sa talagang destiny na itinalaga sa atin ng ating Panginoon. Destiny demands diligence. So yung destiny, ibig sabihin, ito yung karoroonan natin isang araw. Hindi pa ito tapos eh. Kasi hindi na nga tayo talaga rito. Sabi nga ni Pastor Jenny, taga saan tayo? Pero bago tayo pumunta sa langit, uuwi muna tayo sa Pilipinas. O maaaring si PL, maliwanag sa kanya, dito siya. Nakapangasawa siya dito, alam namang iwanan niya yung asawa niya dito. O unless isang araw magdesisyon silang uwi ng Pilipinas, pero dito sila, alam na niya yun, maliwanag sa kanya. Ako noon, nung hindi pa maliwanag sa akin, yung destiny ko, lagi ko sinasabi, dito na ako mamamatay sa Hong Kong. Alam ng mga kapatid yan, sinasabi ko yun. Pero hindi dito destiny ko. Bakit? Di naman ako magdidesisyon. Si Lord, iniba niya ang daloy ng mga panahon at sitwasyon para ipakita sa akin, hindi dito destiny mo. So, you was born for a purpose, for something, or sa ibang gawain na mas lagpas pa dito. Nauwi ako Pilipinas, di ko alam kung saan. Pumunta akong Pangasinan, kila Sister Bing. Nagplano tayo mag-church planting doon. Pero pinakita sa akin ni Lord, hindi ka dito. Lord, hindi ako dito, saan ako? Napakahalagang tinatanong natin si Lord, saan ako? At napakahalagang hintayin mo yung sagot. Amen. Hindi lang yung emosyon mo. Gusto namin, dala ko isang maleta, di ba? Pag ilang araw yung dala-dala kong damit. Pero nakita namin hindi ron. Napunta akong Pampanga, yung provision agad sumunod, oh, dito pala ako. Isang maliit lang na lugar, hindi ako naghangad ng napakalaking lugar. Kapraso lang po yung aming worship place doon. Konti lang po kami. Pero dahil doon ako nilagay ng Panginoon, ba't ako magre-reklamo? Lord, ba't mo ako dinala dito? Walang pera mga bata, di ba? Wala silang kahit ano, papakain ko lang. Magre-reklamo ba ako? Hindi. Bakit? Dahil doon ako nilagay ni Lord. So ngayon, hindi nakabatay sa ganda ng lugar, o ganda ng bahay, o dami ng pera, para masabi mong perfect yung pinagdalhan sa'yo ni Lord. Paano mo malalaman? Nandun yung fullness of joy and peace kapag alam mong nasa tamang lugar ka. Kapag tayo talaga nakikipag-usap kay Lord, may kapayapaan tayo sa lahat ng desisyon na alam natin doon tayo dinadala ng Panginoon. Wala akong kamag-anak sa Pampanga. Wala akong anumang kakilala na yung talagang kadugo ko, pero binigyan ako ng Panginoon ng pamilya. Mga anak na wala mang lumabas sa akin sinapupunan, pero naramdaman kong alam mong kapamilya mo. Bakit? Kasi doon ako dinala ni Lord that He provides everything that I need. So where God guides, He provides. Yes. Uulitin ko yung tanong, paano mo tinitingnan ang sarili mo? 5 taon o 10 taon? Wala ngayon. Isipin mo ngayon. Nang sa ganon, mula ngayon at sa mga darating na araw, hindi ka na magsasayang. Hindi mo sasayangin yung oras mo na wala namang kinalaman sa purpose mo. Hindi mo sasayangin yung pera mo na wala namang kinalaman sa purpose mo. Hindi mo sasayangin yung talent mo na walang kinalaman sa purpose mo. So ngayon tingnan na natin, saan ako dinadali ng Panginoon? Ano ba talaga yung pangarap niya sa akin? Ano talaga yung destiny na naghihintay sa akin? Kung hindi ka naman makakapangasawa dito, then talagang uwi ka sa Pilipinas. Ngayon, pag uwi ng Pilipinas, ano ka na? Papaano ka na? Sayang, kung dito, dancer ka pala, pag uwi mo ng Pilipinas, labandera ka na lang. Okay lang yan, pinaglalaban pamilya mo, pero paano na? Dapat maglilingkod ka pa rin kay Lord.
Hindi mo kaya mag-church planting, then find a church na magagamit mo yung talento mo. Bakit? Kasi sayang. Doon papasok yung parable of the talents na ibinigay ng Panginoon sa atin na alam natin, lahat ng binigay sa atin ni Lord dapat gamitin ng tama. Pero bago yun, bago tayo pumunta doon sa parable na yun, understand why we exist. Kaya nasabi ko kanina, nung naunawaan ko, ba't ako nag-exist sa mundo, ako pala ay pastor pala, kahit hindi ako mayaman, wala akong maraming pera, pero dahil dito ako dinala ng Panginoon, then I am fulfilled, I am successful. Diba? Uso ngayon yung nakita niyo ba sa Reels, yung sumakses. Paano masasabi yung successful ka? Kasi sumakses ako Di ba alam yun? Hindi nila naririnig, ano? So, what is success para sa mga tao? So, dahil ba wala akong kotse? Dahil ba wala akong bahay? Dahil ba wala akong sariling tinutulugan na masasabi kong akin, hindi ako successful? Hindi nakabatay doon. Success is doing and fulfilling God's will in your life. Kasi ito po ang nakakalungkot, sinusukat ng mga tao ang success ngayon sa panahon natin. Sa ganda ng isinusuot, may signature ba yan? May tatak ba yan? Diba? Yung buhaya bang nandiyan sa damit niya ay nakanganga o nakatiko? Kasi pag fake daw iba daw yung bibig ng buhaya. Diba? Alam niyo yun? Lakos. Yung kanya, lakos. So, ganyan ang tao ngayon. Nakabatay sa tatak ng isinusuot. Gano'ng katibay yung bahay, gano'ng kalaki yung bahay, anong tatak ng kotse. Hindi po ba? Pero mga kapatid ko, huwag tayong padadaya o huwag tayong papaapekto sa sinasabi ng maraming tao. Oo, naiintindihan ko, minsan, hindi ba, yung sasabihin nila ang lagi natin iisipin, ano yung sasabihin ni Lord? Kasi ang naging concern natin, sasabihin nila, ang tagal-tagal ko sa Hong Kong, wala mo lang ganito, wala akong ganyan. Narinig ko na po yan. Tagal ko sa Hong Kong. Wala akong sariling bahay. May lupa ako, minana ko sa tatay ko. Pero sariling bili ko, wala. Bakit si Jesus? Sabi nga niya, wala nga din akong sariling paglalagyan niya ng ulo ko mas malalayo. Anong punto ni Jesus? Sabi niya, susunod kayo sa akin? Bakit si Jesus? Di naman siya na-insecure sa kalagayan niya sa buhay niya. Diyos siya. Tayo nilikha lang, ba't tayo na-insecure? Hindi ko sinabi wag na tayo magsumikap. The point is, huwag tayong masyadong mapuno ng mga alalahanin dahil hindi natin kagaya yung isang nag-Hong Kong na may sarili ng mansion doon. Kasi, to each one of us, God is a purpose. Yes. O, halimbawa, ako yung mga kapatid ko, may mga sarili silang ari-arian, tapos ako yung bunso, ako yung wala. Iisipin ko ba ako yung pinakakawawa? No. No. I am blessed. Because God is using me in His kingdom. Amen po ba? Yes. So mula ngayon, huwag natin kaya na i-define tayo ng pagtingin ng ibang tao. Sila i-define kayo papangalanan ka nila, labelan ka nila According saan? Sa nakikita nila sa'yo. Bakit sila ba lumikha sa'yo? Pati halimbawa, pati kasal mo, pati gugustuhin mo lalaki, dapat dito, ganyan. Bakit sila ba nagluwal sa'yo? Hindi ko sinasabing magrebelde tayo, pero ito talaga tao, marami silang sasabihin sa'yo. Ito gawin mo sa buhay mo. Parang, I have a plan for your life. Si Lord ka ba? Si Lord ang may plano sa'yo, hindi sila. Ngayon, ano yung pinakamagandang batayan? Then, kung ano yung pinapabasa sa'yo ni Lord, yun. And to each His own. So, God has put something for you to do and do it in His time. Ngayon, nandito kayo, pero isang araw wala na kayo dito. Paano na pagkatapos nyo dito? Tanong yung katabi mo, paano ka na pagkatapos mo dito? Hindi ba? Alam niyo po, kami mga pastor, lagi kami nagkakwentuhan. Si sister, nasa na siya? Kumusta kaya si sister? Yung mga nag-for good. Kinukumusta, inaalam namin nasan sila. At sa isang pastor nakakalungkot na dito naglilingkod siya pag uwi ng Pilipinas, wala na. Nakakalungkot po yun. Bakit? Kasi binuhos mo lakas mo dito para turuan sila, tapos pag uwi ng Pilipinas, wala na sila sa Panginoon. So isipin natin ito ngayon. Paano pag uwi ko ng Pilipinas? Huwag natin sabihin, ay hindi naman kasi ako pastor. You have something to do in the kingdom of God. Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo siya sa mata, meron kang gagawin sa kaharian ng Diyos. Kahit umuwi ka pa sa Pilipinas, kahit bundok pa yon, kahit liblib pa yon, kahit tribo pa yon, meron kang gagawin doon. Kaya tayo, nakailan na tayo, hindi na talaga tayo titigil sa paglilingkod.
hanggang mamatay na to. Sabi mo sa kanya po, hanggang kamatayan na to. Hindi tayo dapat magre-resign o magre-retiro. Eh, ang gusto ko, yung mamamatay ako, babagsak na lang yung baba ako sa pulpito. Ayun, tapos na siya. Kaya dapat matibay pag mabasa. Dapat ang ganda mo ng ayawan, walang... Yeah. Sabi ni Pastor Jenny kanina, ang umaayaw, eh dinugtungan ko, hindi nabubusog. Hindi nagtamatay. So walang ayawan, walang retiro. Success is a result of understanding, obedience, and submission, and adherence to principles. Ano principles yan? The principles ni Lord. So nakasulat ako ng principle. Ito sa kanyang salita. Kaya nga para malaman natin na hindi ako lumiliban sa kalooban ng Diyos o hindi ko kinukontra yung gusto ng Diyos sa akin, para malaman ko yon. Siyempre yung specific purpose ni Lord, hindi mo ito mababasa dito na talagang word by word or letra by letra. Saan niya ipapakita yan? Through your convictions, ano? At saka sa iyo mismo talagang pag nakikipag-usap ka. Pero, habang inaalam natin yon, kailangan marunong tayo saan? Tatlong bagay nakalagay dyan. Obedience. Sabi nga po natin, obedience. Ano isa? Submission. At saka adherence. Saan? Sa kanyang prinsipyo. Sa prinsipyo na ng Diyos na isinulat niya sa kanyang salita sa Biblia. Obedience to the Word of God, submission to the Word of God, and adherence to His principles. Gawin natin yan. Magtatagumpay tayo habang inaalam natin saan talaga ako dinadala ng Panginoon. Hindi tayo maliligaw. Hindi tayo mawawala. Kahit umuwi pa tayo ng Pilipinas, kahit wala nang nakabantay ng mga pastor, kahit wala nang nag-check ng mga head ng SGS, gagawin natin yung natutunan natin, gaya na sabi ni Pastor Jenny kanina, discipline. Natutunan natin ng spiritual disciplines. Nagpipili dito, pinipilit kayo, sinasakal kayo ng SGS head nyo para magpili kayo, pero pag uwi nyo, paano na? Wala nang pipilit sa'yo. Wala nang papersa sa'yo. Wala nang mag-check sa'yo. Eto yun. Kapag alam mo yung purpose mo, kahit wala nang pumipilit sa'yo, kahit wala nang nagre-remind sa'yo, magpapatuloy ka doon. Amen. Kasi alam mo na eh. Sabihin natin sa tabi natin, alam mo na eh. Alam na natin eh. Hindi na natin kailangang pulisin. So ano gagawin natin? We want to see ourselves 5 years or 10 years from now, then we must plan ahead. Prepared people stand ready to meet the future. Ano may prepared people? Example ko si Pacquiao, pag naglalaban ng boxing yan. Pagkalaban niya, diba, sino ba mga nakalaban? Mayweather, sino nakalaban ni Pacquiao na huli? Alam mo ang ginagawa niya? To prepare the future na laban, papanoorin niya yung laban ng kalaban niya. Titingnan niya paano ito sumuntok. Ang moves. Saan siya tumitira? At yun yung iba-prepare niya, iilag siya, magaling siya umilag. Dito siya gawin, dito ako. Papaganon, dapat papaganon ako. Prepare sa future. Tama po ba? Dito siya. Dito. Dito. Prepare sa future. Ano ibig sabihin? Prepared. Basahin nga po natin yan. Prepared people stand ready to meet the future. Yun yung alam na yung purpose niya, alam na yung vision niya, prepared siya para pag sumuntok yung kalaban, nakailag siya. O hindi ka natalo. At tapos, pagkatapos na, ako naman! Patay. Isang kamao lang. Plan ahead. At habang nagpaplano na tayo at inaalam natin yung future natin, nakaready ka na, alam mo na mga galaw mo. Alam mo na, hindi ka na mag-aaksaya ng pera. Sabi ko nga kanina, sa hindi mo dapat pag-aaksayahan. Hindi ka mag-aaksaya ng lakas, ng kakayahan, sa hindi mo dapat pag-aaksayahan. Why? Iisa lang ang katawan natin. At ang pera, madaling maubos yan. Hindi totoo yung sinasabi ni Angelica Pangaliban. Ang pera, hindi basta-basta nauubos. Pero ang pasensya ko, naubos na. Alam nyo, yung pasensya natin dito, hindi naman nauubos. Ano nauubos natin? Ang pera. Hindi mo ba? Ay, hindi tama yung palabas na yun eh. So, what's the point? Huwag natin sayangin. Kumikita tayo dito, ban-ban lang. Konti lang. So ngayon,
Saan natin dinadala ang pera na hindi naman dapat pagdalhan? Na wala namang kinalaman sa kaharian. Sabi mo sa akin mo, tigilan na natin. Tigilan na natin. Sabihin mo ulit, huwag na tayong magsayang. Huwag na tayong magsayang. Bakit? May future na naghihintay. May future na naghihintay. Alam niyo po, nung umuwi ako, hindi ako umuwi na walang kalaman-laman ng bangko. Bakit? Kasi alam ko magmi-mission ako. Nilagyan na ni Lord sa akin yun. So, kailangan pag nag-mission ako, may gagastusin akong pera doon. Kailangan pag nag-mission ako, meron akong mahuhugot pag may mga nagugutom na nangangailangan ng pagkain. Ako pa ba manghihingi sa kanila? Dapat yung lingkod ng Diyos ang nagpapakain, kagaya ni Jesus. At dapat, kung gusto natin maglingkod kay Lord, hindi tayo maramot sa pagpapakain. Ganun talaga. Kahit saan ka pumunta, ikaw talaga. Kung sino yung mas greater, siya yung pinanggagalingan ng blessings. So ngayon, we are preparing to meet our future. Dapat kasama yung tatlo na yon. So pinaprepare natin. Pinakalaga, alam niyo po, talaga yung finances. Bakit? Kasi, paano kung hindi ka makatagpo ng magpo-provide sa'yo doon? Siyempre, si Lord lagi nagpo-provide. Kaya lang, hindi ba pwedeng wala talaga? Hindi ka nakahanda. Why? Hindi talaga tayo makakagalaw kung wala tayong ipon o pera, hindi ko ba? So, bakit ito sinasabi? Hindi tayo permanente nandito. I-prepare natin yung mga bagay na sinabi ko kanina. Plan ahead. So, without vision, people perish. Sabi sa Proverbs 29:18. Gaya ng sinabi ko, ang tao, kapag hindi niya alam kung saan siya patutungo, pag di niya alam yung kanyang purpose, pag di niya alam yung plano niya, wala, mapapahamak siya. Inubos niya halimbawa, yung panahon niya dito, binili niya lahat ng gusto niyang bilhin, kinain niya lahat ng gusto niyang kainin, lahat ng may tatak, parts expensive, di ba? Inom ng kape sa Starbucks. Stars ba? Inubos ang pera doon. Ngayon, pag-uwi, paano na? Kasi walang vision eh. If we have a vision, then we will save for the future. Kasi alam natin kung saan tayo pupunta. Pero kung wala tayong vision, mapapahamak tayo. Kala natin hanggang dito lang. Hindi dyan natatapos. So pag-uwi natin, pa tayong kawawa. Isa pa, marami tayong plano. A man's heart plans his ways, but the Lord directs his steps. Oo, marami tayong plano. Marami tayong gustong gawin. Ipailalim natin lahat yan sa gusto ng Panginoon. May gusto si Lord para sa'yo. Naunawaan natin na tayo, meron tayong sariling desire. Oo. Pero, ito yung success. Yung desire mo at yung plan mo, ipapailalim mo sa plan ni Lord. At yun yung pinakamaganda. Selfish yung tao na puro sarili lang niya iniisip niya. Halimbawa ako, kung sinunod yung gusto ko, hindi ako gusto dito. Baka 24 years old, may asawa na ako. Meron ako nagustong lalaki, gusto ko. Almost perfect, nasa kanya na lahat. Nanligaw. 5 taon ko pinag-pray. Nung nanligaw. Tsaka sinabi sa akin ni Lord, hindi ko yung gusto para sa'yo. Paano mo nalaman? Walang peace. Ang lungkot, ang sakit. Uso pa yung kanta nung, sinaktan mo ang puso ko, pinupot mo ng martilyo, pinuhusan mo ng asido, pinakain sa aso. Yun yung damdamin ko nun. Dahil mas masakit pa sa breakup yun. Pero alam niyo po, hindi ko siya tinanggap eh. Why? Hindi siyang nakikita ni Lord sa future ko. Yun yung pinakamasakit sa palagi ko na sakripisyo ginawa ko sa buhay ko. Kasi nakikita ko na siya yung kasama ko sa future ko eh. Isipin mo, 5 taon ko siyang pinag-pray, hindi po niya alam na gusto ko siya. At hanggang ngayon, hindi niya alam. Sana hindi siya nagla-live. Hindi naman na ako pinapalo kasi... So what's the point? Kasi alam ko may plano ako, gusto ko siya mapangasawa. Siya yung kasama ko sa future ko habang holding hands while walking in the silence, diba? Tapos hindi naman siya. Eh kaso hindi siya yung nakikita ni Lord sa akin eh. Paano yan? Okay Lord, nagpaplano yung puso ko pero ikaw ang nagdadirect ng aking step. Hindi ko pala siya dapat makasama sa paglakad sa buhay na ito, then cut. Mahirap yun. Masakit. Pero dahil gusto natin magpasubmit sa kalooban ng Diyos, okay lang. Bakit? Si Lord ang naghihilo ng puso.
Amen po ba? Amen. So ngayon, kung nakikita natin itong bagay ito, itong sitwasyon ito, itong relasyon ito, itong habit na ito, itong gawain kong ito, ay walang kinalaman sa purpose ng Panginoon sa buhay ko, then putulin na ito. Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo sa mata, hawakan mo sa balikat. Sabihin mo sa kanya, putulin mo na ito. Hindi naman pwede manatili. Hanggat maaga pa. Hanggat wala pang malalim na ugat. Putulin na ito. Kasi alam niyo po ba, masasaktan ka lang eh. Masasaktan ka lang kapag ilalaban mo pa. Tandaan mo, makikipaglaban ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka mananalo sa Kanya. Mapipilayan ka lang. Ano ba nangyari kay Jacob, di ba? Nakipaglaban kay Lord. Akala niya may laban sa kay Lord. Sabi ka nun, God touched the socket of his hips. Dito yon. Kaya nang pag-uwi siya, ganyan na siya. Kaya ngayon, hindi nila kinakain yung part ng dito, pigi, tawag dito, no? Bakit? Nakipaglaban siya kay Lord, akala niya mananalo siya. Kung si Jacob, di nanalo, ikaw pa kaya? So, what's the point? Hayaan na natin, i-give up na natin yung hindi kalooban ni Lord. Amen. At tagal mo na masasaktan eh, tigas ng ulo. Sabi mo, saktan mo, matigas ang ulo. At dito tayo, ito yung sabi ni Charles de Gaulle, nothing great will ever be achieved without great men, and men are great only if they are determined to be so. Kahit turuan namin kayo ng turuan, kahit tutukan ka pa ng pastor mo o ng mentor mo, kung ayaw mo namang maging great, hindi ka uuusay. You are the one who will be determined to do so. Kagaya na sabi ko kahapon, ano yun? The key to a great future is you. The key to a greater future is you. Ikaw ang magdedesisyon. Ikaw yung tatanggap. Ikaw yung gagawa. Siyempre sa tulong ng Panginoon. Dito tayo magwawakas. Commit to excellence. So Matthew 25, 1-30, kaya din natin basahin. Ito yung parable of the talents. Nagbigay si Lord ng kakayahan, nagbigay si Lord ng talento. Kaya lang, nasa sa iyo. Kung gusto mong sumunod, o kung gusto mong sumuway. Maraming mga parable dito. Parable of the wise and foolish virgins. Parable of the talents. Yun yung dalawa na gusto kong tingnan natin. Yung wise and foolish virgins, puro virgins to. Ano yung sabihin? Lahat ito, may oil din na dala-dala. Naghihintay sa pagdating ng bridegroom. Sino hinihintay? Jesus. Parable ito sa paghihintay sa pagdating ng Panginoong Jesus. Ngayon, para tayong mga virgins, itong church, ito yung bride eh. Tayo. Itong mga virgins na to ay inalintulad o symbolizes the church. Bakit virgins? Kasi pinapaging banal na ng Panginoon ang lahat ng manampalataya sa Kanya. Kahit di na tayo virgin ngayon, huwag na kayo magtaas ng kamay kasi hindi virgin. In the sight of God, when you accept Him, virgin yun, church. Ang sabi, itong 10 virgin na to, merong mga oil, dala-dala, lampara. Para sumindi ang lampara, ang ilawan, kailangan may oil. Lahat po may oil eh. At yan, tinitingnan natin, itong oil na to is the power of the Holy Spirit or Holy Spirit sa buhay ng tao. Pero pansinin nyo, nabalam ang pagdating ng lalaking kakasal, si Jesus. Ngayon, nababalam ang kanyang pagdating. Maraming dahilan. At ang isang dahilan ay hindi pa nagsisisi ang maraming mga taong masasama na kailangan hinihintay na bumalik sa Panginoon. Naubos ang langis ng 5. Ano ibig sabihin? Sa kahintay na inip, na pagod, nagsawa, na wala ang apoy, naubusan ng langis. Ano nangyari? Kahapon binanggit ko yun. Bakit naubusan ng apoy? Kasi wala ng langis. Bakit nawala ng langis? Tinamad na, nagkasakit, ayaw nang magbasa ng Biblia, ayaw nang makipag-fellowship, ayaw nang kumaten, ayaw nang manalangin, wala ng langis. Ngayon, ang sabi nila doon sa 5 matatalino, mauubusan na kami, wala pa yung lalaki. Ganito kaya gawin natin. Paghati-hatiin natin, yung langis nyo, lagyan nyo kami para umabot. Sabi ng 5 wise, ay hindi pa pwede. Kasi baka mauubos natin, wala pa yung lalaki ikakasal. Ito gawin nyo, lumabas muna kayo, bumili muna kayo dyan sa Sanoy, tapos bumalik kayo dito.
Ano? Ngayon, eto ang problema. Habang lumabas yung 5 foolish na virgin, dumating ngayon yung lalaki kakasal. Pumasok. Tapos, dumating din ngayon yung 5 foolish. At ang sabi, kumakato. Eh, papasukin niyo po kami. Kumpleto na yung oil namin. Ano sabi? Pansin niyo, basahin natin ito na. Matthew 25, magbukas kayo. Verse 11. Afterward, the other virgins came also saying, Lord, Lord, open to us. Sinarhan ang pinto. But he answered and said, sino kausap? Lord, Lord, open to us. But he answered, assuredly I say to you, I do not know you. Ay. Nakakalungkot yun. Ha? Eh, virgin din kami ah. Naubusan lang naman kami ng oil ah. Anong sabi? I do not know you. Ang sabi sa 13, paalala. Sabi mo sa akin mo, makinig ka, paalala ko para sa'yo. Makinig ka pala. Watch, therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Magbantay ka sapagkat hindi mo alam kung anong araw o anong oras darating ang anak ng Diyos. Sino tinutukoy? Si Jesus. Magbantay ka. Hindi pa pwedeng palaro-laro lang tayo sa buhay natin. Eh, matagal pa naman ang pagdating ni Lord. So, magpapakasawa muna ako. YOLO! You only live once. Enjoy! Walwal! Di ba? Tatagay! Hanggang may atay! Susuka! Pero hindi susuko! Oh, narinig ko lang sa isang pastor. Hindi yun ang sasabihin ng tao. Pero ano sabi dito? Kasama ng pagbabantay. Iingatan natin ang sarili natin na hindi tayo marumihan ng mundo. Kaya naubusan ng oil yung 5, gano'n ang ginawa niya. Eh matagal pa naman pala yung lalaki ikakasal. Ay tumagay hanggang may atay. Mga kapatid ko, huwag nating sayangin ang ating buhay. Nagsimula tayo ng maganda rito. Tapusin natin ng maganda. Amen po ba? Ang sabi niyan, diligently pursue your goal. Ano yung goal natin? Ayon doon sa purpose ni Lord sa'yo. Na-discover mo na. Ngayon, wala nang tanong-tanong dito. Pinili ka ng Diyos. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Tingnan mo sa mata. Sabi mo, pinili ka ni Lord. Tiyak yan. Sigurado ka na dyan. Tumanggap ka sa Panginoon. Lingkod ka niya. Walang duda ron. Nandito ka ngayon. Nagtsatsaga ka. Nagtitis ka. Kahit hirap ka sa amo. Nandito ka. Nananatili ka sa church. Okay yun. Pero ito, paano na pag umuwi nga tayo? Titiyakin natin anong pinapagawa sa atin ni Lord pag uwi natin ng Pilipinas. Pursue it. Tiyakin to, ipapakita sa iyo ng Panginoon kung anong purpose mo. Dito, andito ka sa church, nagpapasakot ka. Ang pastor natin dito, sa Pastor Liway, you are submitted. You're submitting to the leadership of the church you are in. Pero pag uwi mo, iba na eh. Ipagpatuloy mo lang yun. Gagayad ka ni Lord. Ako'y naniniwala na kapag talagang tayo hindi umalis sa Panginoon, ilalagay ka niya sa tamang lugar, sa tamang gawain, sa kanyang tamang panahon. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Pinakahuli, makibasa. Do you want? What do you want? May question also. What do you want? Kanina ang tanong ko, how do you see yourself 5 or 10 years from now? Pero ngayon, ano ba talaga gusto mo? Magkalunagan nga tayo. Tingnan mo sa mata yung katabi mo. Ano talaga gusto mo? Di ba minsan kasi gusto rin liway pagkakain kami, Pijo, ano gusto mo? Pijen, ano gusto mo? Dahil magkakilala kami, at hindi ako nahihiya sa kanya, sasabihin ko kung ano gusto ko. Gusto ko yung puti na mahaba, na may sauce na parang peanut butter, na kinakain namin lagi ni Amo, tuwing umaga, yun yung namimiss ko. Tinatanong niya ako, sinasabi ko ng diretso. Siya naman, ang gusto ko yung dumplings, yung may hipon sa loob, yung may masarap na toyo. Sinasabi niya gusto niya. Ngayon ko ikaw tatanungin, si Lord ang tatanong sa'yo, ano talaga gusto mo? May gusto siya sa'yo, may gusto ka rin. Nilikha ka ng Diyos, alam niya kung saan ka para doon. Iaayos niya yung gusto niya, at saka yung gusto mo, para maganda ang kalabasan.
Ngayon, ano talaga gusto mo? Makilala yung mga kapitbahay. Kung yung gusto natin ngayon ay hindi gusto ni Lord, ano sabi mo kanina? Putulin mo na. Ngayon, kung yung gusto mo naman pala ay hindi naman masama, kung yung gusto mo naman pala ay para sa kaharian ng Diyos, then ask Him specifically, Panginoon, ano yung gusto mo ipagawa mo sa akin? Magkukonfirm yan saan? Sa mga tao sa paligid mo, yung leader mo, yung pastor mo. God will confirm it. Siya magkukonfirm nito. Dahil hindi iko-contradict ni Lord ang kanyang sarili. So sa lahat ng naghahanap, makakatagpo. Sa lahat ng nakikinig, maririnig niya yung tinig ng Panginoon. Sa oras na ito, tumayo po tayo lahat.